Magandang hapon po, Mayor. Magandang hapon naman. Oh, magmerienda muna kayo bago niyo ipagpatuloy yan. Mamaya na po. Salamat po. Dad! Yes? Dad, ipinakancel niyo daw lahat ng appointments para bukas. Dad, papaano yung pictorial niyo ni Governor para sa cover ng magazine, ha? Kailangan Connie. yan sa kampanya. Connie, ngayon lang natin uli makakasama si Luke. Siguro naman makapag-intay ang pictorial na yan. Eh, paano po kung kumuha sila ng ibang kandidato? Wala na tayong magagawa dyan. Meron pa naman ibang opportunity. Meron pa bang mas mahalaga sa araw na ito? Dad, nung kasal ko, halos sa reception na lang kayo nakahabol dahil sa mga commitments niyo yan. Jesus. Paano naman tayong basag na plaka? Ang tagal na noon. Nakalimutan mo na ba? May emergency ako noon. Connie, akala ko ba napatawad mo na ako? Cheer up. Hindi ko naman kasi maintindihan kung bakit kailangan paghandaan pa natin to eh. Kalimutan natin ang lahat na nakaraan. Ang mahalaga, babalik na ang kapatid mo. Buti pa magbihis ka na. Come on, you look pretty. Connie, What? suot mo yung pearl necklace ng mami mo. Bagay sa'yo yan. Masagana ang buhay ni Panyero. Believe din naman ako sa'yo, Eusebio. Sa kabila ng ginawa ng anak mo, eto, nagpa-party ka pa para salubungin siya. Lahat naman tayo naging rebelde ng kabataan nating gobernador. Siguro wala namang pagkakaiba si Luke. May pamilya na ba siya? Hindi ko alam. Maikli lang kasi kung nagkausap kami. Pero ang sabi niya, matagal daw siyang nanirahan sa Japan. Baka namang meron ka ng manunggang Naponesa. Aba, lumalan natin, baka kamo, mayroon na akong apong mistisong Hapon. Kasi nga pala, pinagpili ni Luke na huwag ko rin ipapaalam sa iba ang pagdating niya. Pero matagal kong hinintay ang araw na ito. Kaya naisip kong bidahin lahat ng mga kamag-anak namin at mga kaibigan niya. Siguradong masusurpresa yon. Kung nakinig ka lang sa akin, pati press, dapat binigyan mo ng imbitasyon para na-cover ito. Naku, wag na, Governor. Baka isipin ng mga tao, pati anak ko, ginagamit ko sa kandidatura ko. Alam mo, natutuwa ako para sa'yo. Iba rin talaga ang may anak na lalaki. May aalalay sa'yo. At pag nagkataon, baka pumasok din sa politiko yan. O ito, para sa aking unikong iho. Mayor, nandyan na ang kotse. Andiyan na! Nandyan na. Halika kayo. Tulungin natin. Sige, sige. Luke! Baba na, anak! Luke! Oh, tayo mo ba? Andito lahat ang mga kaibigan mo. O, palakpakan. Labas na, anak! Mayor, Oh, sabi niya nahihiya raw si Luke. nahiya. Bakit? Luke, huwag ka mahiya. Labas na!
makinig lang kayo sa akin, hindi sana hindi na natin inabot ang ganitong klaseng kahihiyan. Nung una pa lang na nagparamdam yun kinutuban na ako ng masama. Kita nyo na, hindi ako nagkamali, Dad. O ngayon, anong mukha ang ihaharap natin sa mga tao? Nasaan siya? Andun po sa kwarto. Gusto niya paalisin ko? Dala mo siya ng pagkain. Ihadong gutom at pagod ang kapatid mo sa biyahe. Dad, hindi na ba kayo nadala? Ngayon alam na natin kung bakit siya nagbalik dito dahil nailustay na niya lahat ng perang ninakaw niya sa inyo at wala na siyang matuluyan. Kung ayaw mo siya dalhan ng pagkain, utusan mo si Celia. Opo. Hi! Ikaw ba ang titulok ko? Pwedeng Tito Luke. Pwede rin Tita Agnes. Bakit Tita Agnes? Kasi, yun ang pangalan ng mami ko. Ng lola mo. Nasa heaven na si Lola. Alam ko. Kaya nga pangalan niya yung kinuha ko eh. Pwede ba yun? Alam mo? Kasing kulit ka ng daddy mo. Kilala mo si Daddy? Max, kanina ka pa hinahanap ng mami mo. May picture ka ba ni Daddy? Naku, itong batang to talaga. O, pasensya mo na ha. Halika na at baka mapagalitan ka na naman. Kumusta na kayo, Yaya Celia? Ito. Ikaw ang kumusta? Babae na. Yaya Celia. Bata pa lang ako, babae na yung puso ko. Kaya nga umalis ako eh. Para makita at mahanap ko yung sarili ko. Alam niyo, nung tumawag si Daddy, gusto ko na sanang ipagtapat sa kanya yung lahat. Kaso lang, nagtuwag ako eh. Kaya ang plano ko, sasabihin ko na lang muna sa kanilang dalawa ni Ate. Eh, hindi ko naman alam na gano'n ang sasalubong sa akin. Galit ba sila? Nabigla kasi. Kahit naman ako eh. Ay, naku, mabuti nga hindi ako nag-gown, no? Siguro hinintay na kayo. Kumain ka na nga.
Nana Opel, Luke, Agnes na po. Ang dami ko na palang hindi nakikilala dito. ay, oo. Melba, Luz, di ka nga muna kayo. Ito si Melba, anak ng tata ko de mo. Ito naman si Luz, isa sa mga scholar ng daddy mo. At si Fredo, halika anak. Ito ang bunso ko. Magkaklase kayo noon, naalala mo pa ba? Oo naman, pwede ba namang hindi? Hindi ba siya yung laging nahuhubaran ng shorts kasi ang luwag-luwag? Ang alam ko, may balat pa yun sa puwet. Alam kong maraming sinasabi yung mga iba't ibang tao tungkol sa akin. Alam ko naman yung perwisyong tinala ko sa pamilyang to eh. Kahit kayo naaapektuhan. Siyempre, kapag may sinabi silang masama kay Daddy, pati kayo madadamay. Alam ko rin na marami kayong gustong itanong sa akin. Huwag kayong mahihiya. Ako may tanong. Ano yun? Saan ka natuto mag-makeup? Gusto niyo ba turuan ko kayo? Nana Opel, di ba may gawain pa sa loob? Anong ginagawa mo? Ate, nakikipagkwentuhan lang naman ako sa kanila eh. Bulag ka ba? Pinagtatawanan ka nila? Pinagtatawanan ng pamilyang to ng dahil sa'yo. Look, bigyan mo naman kami ng konti kahihiyan, no? Bakit kasi bumalik ka pa rito? Gusto ko lang naman kayong makita ni Daddy. Tsaka, gusto ko lang din humingi ng tawad sa lahat ng maling nagawa ko. Gusto ko mabuo ulit yung pamilya natin eh. Mabuo? Mabuo, no? Ngayon pang wala na si Mami? O baka nakalimutan mo na umalis ka kung kailang malubang-maluba ang kalagayan niya? Hindi ka namin kailangan dito. Hindi ka na bahagi ng pamilyang to. Luke, ano ginagawa mo dyan? Ba't hindi ka pa magpahinga? Tingnan niyo, Yaya Celia, oh. Nakita ko yung mga lumang gamit ko. Ay, oo. Yung mga award mo to at saka ito, mga medalya mo, nung nag-aaral ka pa. Meron palang medal para sa well-behaved in class. Eh, paano naman? Napaka-masunurin mong bata noon, kaya gustong-gusto ka ng mga teacher mo, tuwan-tuwa sila sa'yo. Sunurin. Noon. Sana ganun na lang kadali yung buhay, ano?
gagawin mo lang yung gusto ng mga tao. Tapos, bibigyan ka na nila ng medalya. Magiging masaya ka na. Tingnan niya, Celia. Best in math, best in PE, best in English. Pero binago ko lang yung itsura ko. Para bang ako na yung pinakatangang tao sa balat ng lupa. Para bang wala na nagmamahal sa akin. Luke, tama na yan. Alam niyo yan, Celia, nung umalis ako dito, takot na takot ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta eh. Hindi ko alam kung ano yung hinahanap ko. Siguro nga kung may taong karapat-dapat na bigyan ng medalya, ako yun eh. Ako at yung mga taong katulad ko na araw-araw nilang nilalabanan yung takot nila. Pero sa halip, pinagtatawanan nila ako. Nilalait. Pero ano pa alam nila sa akin? Wala. Wala. Eto na tiyan niyang mayor. Celia, nagkulang ba ako sa mga anak ko? Ho? Matagal ka na dito. Nakita mo kung paano ko pinalaki ang mga bata. Nagkulang ba ako sa kanila? Napakabuti niyong ama, Mayor. Hindi ko yun nararamdaman. Nang hindi sinipot ni Luke ang kasal niya, at umalis ditong tangay-tangay ang pondong gagamitin ko sana sa eleksyon. Wala ko ibang sinisi kundi sarili ko. Dahil ako nagpumilit sa kanyang makakasal sa isang Montemayor. Para lalong lumakas ang kandidatura ko. Mayor, huwag niyo nang pahirapan ang sarili niyo. Matagal niyo nang pinagsisihan ang bagay na yan. Akala ko sa pagbalik niya, mababawi ko uli ang mahabang panahon na wala sa amin. Pero ngayon, hindi ko alam kung siya pa rin ang anak ko. Celia. Hindi ko siya matingnan kanina. Tapos lolo, kinain ng dinosaur yung lalaki.
Hinagat siya sa ulo. Tapos sabi daw naman ng asawa ng lalaki, no! No! Saan ba napanood ng sining yan, ha? Ay nako, Dad, napupuyat yan kakapanood ng DVD. Good morning. Mauna na po ako, merong PTA sa eskwelahan ni Max eh. Pero mami, di pa ako tapos. Di ba sinabi ko sa'yo, maaga kang gumising? Halika na, malilate na tayo. Dad, magkita na lang tayo sa munisipyo, ha? Sasabay na rin ako. Nagpatawag ng emergency meeting ang governor. Let's go. Dad! Ang bag niyo. Naiintindihan mo ba yung sinasabi ko, Eusebio? Eusebio? Huh? Pero, anong kinalaman ng anak ko sa pangangampanya natin? Para ka namang bago ng bago. Para namang hindi mo alam ang kalakaran ng eleksyon dito sa atin. Lahat ng maaari nilang ibato sa'yo, ibabato nila. Masira lang ang pangalan mo. Ginagawang katatawanan ng mga taong pagdating ng anak mo, si Luke, Eusebio. At kung hindi tayo gagawa ng hakbang ngayon, pwede itong gamitin ng mga kalaban natin para siraan ka. Ang buong partido. Matagal akong naglingkod sa bayang ito. Kahit anong paninira ang gawin nila, walang maniniwala sa kanila. Huwag kang pa kasi siguro. Mabilis makalimot ang mga tao. Matagal mong hinintay itong posisyon ko, Eusebio. Wala naman ako ibang gustong paglipatan ng pamumuno ko kung hindi ikaw. Ayokong masira ang lahat ng ito dahil lang sa hindi tayo nag-iingat. Governor, hindi ko alam kung magagawa ko ang gusto niyo. Nagampanan mo na ang tungkulin mo kay Luke bilang isang ama. Mas kailangan ka na mga kababayan natin ngayon. Max? Ano nangyari sa'yo? Ano? Nakipag-away ka na naman, ano? Di ba sinabi ko sa'yo, huwag mong papatulan yung mga klase mo? Lumalaki kang pasagulero, ha? Tinutokso nila ako eh. Sabi daw nila, hindi na babalik si Daddy. Sabi daw nila, hindi ako mahal ni Daddy. Anak, hayaan mo na yung kaklase mo, naiingit lang yon. Gusto mo bukas ibibili kita ng bagong toy? Ayoko ng toy, gusto ko si Daddy. Max, di ba, nasira yung Game Boy mo, ibibili kita ng bago, ha? Ayoko Game Boy, gusto ko si Daddy. Max! Hindi ka pa talaga titigil, naririndi na ako sa'yo, ha? Gusto mo malaman kung nasaan ang daddy mo, ha? Gusto mo? Ha?
Ate, tama na yan. Kung makialam, Nasasaktan na yung bata. huwag mo akong tuturuan kung paano ko didisiplinahin ang anak ko. Ano ba alam mo, ha? Kung yung sarili mo nga, hindi mo nirespeto eh. Hoy, tumingin ka na ba sa salamin? Nakita mo na ba kayo na itsura mo? Yang ayos mo, yang pananamit mo, yang pagmumukha mo. Nakakasuka ka. Connie, Luke, ano ba nangyayari sa inyo? Magkapatid kayo. Wala ho akong kapatid. Yeah! Ay, nagluto nito. Ang sarap. Ay, hindi ako. Si Luke. Paborito mo raw yan eh. Kaya, nagluto siya para tanghalian niyo. Connie, anak. Ang lahat naman na ginagawa ng kapatid mo para magustuhan mo siya. Bigyan mo naman siya ng pagkakataon. Yeah, sana huwag na lang kayo makialam. Sa tinagal-tagal ko ng pagsisilbi rito sa inyo, itunurin ko na kasi kayong parang tunay ko ring anak. Yeah. Yeah, intindihin niyo rin ho ako. Hindi ganun kadali para sa akin ang patawarin si Luke. Kasi, wala namang inisip yung taong yun kundi ang sarili niya eh. Tulad niyan. Akala ba niya, porke ipinagluto niya ako ng paborito kong ulam, eh, mapapatawad ko na kagad siya. Bakit kasi hindi kayo mag-usap? Ano ba may tutulong ng pag-uusap namin? May babalik ba nun si Mami? May babalik ba nun ang asawa ko? Connie, anak, hindi naman lahat na nangyari sa'yo, dapat mong isisi kay Luke. Bakit hindi? Sino ang sisisihin ko? Sarili ko? Ang Diyos? Yeah. Lahat ko ginawa ko para sa pamilyang to. Pati responsibilidad ni Luke, inako ko. Minsan nga, hindi ko na nga alam kung paano ko hahatiin ang katawan ko eh. Kung nandyan sana si Luke, siguro mas humaba pa ang buhay ni Mami. Siguro hindi ako iniwan ng asawa ko. Anak, bakit mo ginagawa yan? Naku, hilig ko talaga to, Yaya Celia. Alam mo ba, nung nasa Japan ako, ang dami-dami kong alagang bonsai. Oo nga, pero kasi mga alaga yan ni Connie eh. Walang ibang humahawak dyan. Baka mamaya mag-away na naman kayo. Bakit pag galit na galit siya sa akin, Yaya Celia? Pagpasensya mo ng kapatid mo. Alam mo, magmula nung umalis ka, siya na ang ginawang kanang kamay ng daddy mo sa pagpapatakbo sa negosyo ninyo, maski wala siyang alam. At nung mahalal ang daddy mo, lalong nadagdagan ang responsibilidad niya. Kasama na dyan yung pag-aalaga kay Mami.
Oo. Hindi niya iniwanan ng mami mo. Nang lumala ang Alzheimer's nito at naging violente siya, andun lang siya sa tabi niya. Isa nga ring dahilan yun kung bakit nawala na siya ng oras sa sarili niyang pamilya. Kaya ba sila naghiwalay ni Luis? Hindi sila naghiwalay. Biglang naglaho si Luis. Libing ng mami mo nung sumama siya sa ibang babae. Hindi biro ang pinagdaanan ng kapatid mo. Kaya anak, ikaw na sana ang bahalang umintindi sa kanya. Sige, dito na lang yan. Oh, sige na. Mayor, kadarating lang ng mga ito, oh. Bukas na raw isusunod yung iba. Bukang ang bata nyo dyan, no? Siguradong panalo na kayo. Bukod sa gusto kayo ng mga kababayan natin, suportado pa kayo ni Gov. Sa ngayon, Ho? Anong ibig niyo sabihin? May iba na bang sinusuporta si Governor? nagkamali ako, Celia. Hindi ko dapat ipinalam kahit kanino na dumating si Luke. Sinasabi nila ngayon na makakasira daw siya sa kandidatura ko. Gusto nilang lisanin ni Luke ang probinsya. Gusto nilang palisin ko ang sarili kong anak. Hello, Abet. Nakuha mo ba yung text ko? Magkita tayo bukas ng hapon sa terminal, ha? Akala ko kasi matatanggap ako ng pamilya ko, eh. Wala na pala akong lugar dito. Ikaw na lang ang tanging kakampi ko, Abet. Luke, kakain na. Tawagan na lang kita ulit, ha? Bakit ka nag-iimpake? Aalis na ako dito, yon, Celia. Bakit? Yun naman ang gusto nila, hindi ba? Ano bang pinagsasabi mong bata ka? Tigil mo nga yan. Ako. Narinig ko yung pag-uusap ninyo. Alam ko naman, marami akong nagawang mali sa buhay ko, eh. Pero ang pagkatao ko, kung ano yung itsura ko, yun lang ang nag-iisang tamang nagawa ko sa buhay ko. Kahit pagtawanan nila ako, kahit kahiya nila ako, dito ako masaya. Kung hindi nila matatanggap yun, wala na akong magagawa. Mayor, nag-iimpake po si Luke. Aalis na raw siya. Ba't ngayon lang? Hayaan niyo siya, Yaya. Saan siya pupunta, Yaya? Max? Tapos ka na kumain? You want a banana? Here, you eat, ah. Mayor, Yaya, mabuti pa ilabas niyo po yung leche flan na gawa ni Nana Opel. Sige na po. Dad, masarap po yun, hindi pantamis. Mayor.
Look! Pumasok ka na sa loob. Taas pang konti, sa kaliwa. Sige, sige, taas pa. O, babang konti sumobra eh. Ayan, kailangan pantay na pantay yan, ha? O, ayusin yung pako sa bantay baba. May kailangan ho kayo? Kaibigan po ako ni Agnes. Walang Agnes dito. Pakisabi po si Abit po. Smile po. Okay, akbay naman po. Okay po, good. Oh, di tapos na tayo. Sunset po sa labas ng Kapitolyo. Go. Akala ko ba para sa cover ng magazine nyo to? Talo pa natin gumagawa ng kalendaryo nito eh. Pinapopogi lang po namin kayo. Mayor, may isang tanong na lang po ako sa inyo. O, ano yan? Tungkol po sa anak niyo si Luke. Marami po kasi ang nagsasabi. Mamaya nyo na ituloy yan. Magmerienda muna kayo. May pinahanda akong pagkain. Andun sa labas, marami masarap. Magbibihis muna kami ni Mayor. Sige, sige. Pag tinanong ka, sabihin mo, binisita ka lang ng anak mo para tapos na ang usapan. Nakaalis na ba siya? Good. Sige. Magbihis ka na muna. Asikasuhin ko na sila. Hindi ka dapat nagpunta dito. Nag-aalala ako sa'yo eh. Hali natin pag-uusap. Umiiyak ka. Sabi mo, babalik ka na. Hindi ba tinext na kita pagkatapos? Yun nga, text lang eh. Tinatawagan kita para malaman ko kung anong kalagayan mo dito. Hindi mo naman sinasagot yung telepono. Nagkamali ako nung pagtawag ko sa'yo. Wala lang akong mapagsabihan na sama ng loob. Nakapag-usap na tayo. Hindi ba't nakapag-desisyon na tayo? Ikaw nag-desisyon, hindi ako. Kaya naman kita alagaan, di ba? Kaya ko rin naman gawin yung ginawang pag-aaruga sa pamilya ko nang walang-wala kami. Hindi naman ako naniningil ah. Ako nagkukusa. Abet, maayos na ang buhay mo. May trabaho ka na. May girlfriend ka na. Ano na lang sasabihin niya kapag nalaman niya? Sinabi ko na sa kanya bago ko pumunta dito. Sira ka ba? Paano na lang kung iwan ka nun? Kung mahal niya ako, matatanggap niya kung ano ako noon. Ngayon, kung ayaw ka niya, ayaw ka niya. Hindi niyo naman kailangan magkasundo eh. Pero hindi mo kailangan mawala sa buhay ko. Hindi ako papayag. Pamilya ka na eh.
Bet, nandito ang pamilya ko. Alam na ba nila? Eh, hanggang kailan mo itatago? Paano kung di nila matanggap? Yung kwarto mo sa bahay. Hanggang ngayon, di pinapagamit ni Inay kahit kanino. Hintay lang sa'yo. Tumawag ka lang. Max, maligo ka na. Wala kang towel, Yaya. Eh bakit di ka kumuha? Alam mo naman kung saan na. Ay, nakabatang to. Whee! Max! Max! Halika na, maligo ka na. Tama, pawis na pawis ka. Dahan-dahan. Ang mga magulang, dapat walang paborito pagdating sa mga anak. Pero ang mami mo, kahit nung bata pa kayo ni Connie, lagi niyang sinasabi sa mga kaibigan niya na ikaw ang paborito niya. Pag nag-aaway nga kayo ng kapatid mo, kahit ikaw ang mali, ikaw pa rin ang pinapaboran niya. Mabilis lumala ang sakit ng mami mo nung mawala ka, Luke.
Ang ate mo ang laging katabi niya. Pero, ikaw ang tinatawag niya. Namura na ang lahat na alaala niya. Pero pangalan mo ang mukhang bibig niya. Naintindihan ko kung bakit ka umalis, Luke. Pero ang hindi ko maunawaan ay kung paano mong iniwan ang mami mo. Dad, Mayor, katatawag lang po ni Governor. Kailangan niyo daw pumunta agad sa munisipyo. Max, ano ba sandali? Gagamutin natin yan. Ayoko, ayaw masakit. Hindi kailangan gamutin yan, Max. Ko, ang batang to, ang likot-likot mo kasi. Yan tuloy ang napala mo. Pag nakita ito ng mga mo, tiyak pagagalitan ka nun. Ikaw naman kasi may kasalanan eh. Ako pa ng batang to? Bakit? Totoo naman. Max! Max, di ba dapat ginagawa mo yung assignment? Ano to? Yaya! Pinaglalaroan niya po kasi yung siga. Bigla pong tumansik yung baga. Ayan, tinamaan siya sa braso. Maliit lang naman to eh. Si Tito Luke nga, mas malalaki ang sugat. Ano ibig mo sabihin? Mami, nakita ko yung likod niya. Ang daming sugat. At nakita ko rin siya. Ang dami niyang iniinom na gamot. Pinatawag niya ako, Governor. Ayan, tingnan mo. Yan sana ang ilalabas sa periodiko bukas kung hindi ko naharang. Binalaan na kita. Marami tayong kaaway. Gagawin nilang lahat para sirain ka. Tingnan mo, tingnan mo. Tingnan mo nga. Papaano ka rirespetuhin ng mga tao bilang gobernador? Kung pati sarili mong anak ay hindi mo makontrol. Akala ko ba pinalis mo na yan? Ay, Eusebio. Nilalagay mo sa peligro ang kandidatura mo. At para saan? Mag-isip-isip ka nga, Eusebio. Talaga bang handa kang ibigay ang lahat para dyan sa binabay mong anak? Marami ka pang magagawa para sa bayan. Pero dyan sa anak mo, wala na! Look! Look! Dad, Kapatid mo! andun po yata sa kwarto niya. Look! Dad? Wala ka na ba talagang paggalang sa akin? Pinababoy mo ang pamahay ko! Oh! Dad, hindi niyo naiintindihan. Talagang wala akong naiintindihan. Kung saan kita pinahanap, kung kani-kanino kita yung pinagtanong. Pero nang tumawag ka at sinabi mong babalik ka na dito, masayang-masaya ako. Pero nang makita kita, nagdugo ang puso ko dahil hindi na ikaw ang anak na inaasahan kong babalik dito. Pero tinanggap pa rin kita. Tinanggap kita kahit ganyan ka. Alam ko. At kung ako masusunod, mas pipiliin ko na hindi nyo na lang pagdaanan to. Kaya nga ako umalis noon eh.
Akala ko mas hindi kayo masasaktan kung mawawala na lang ako. Ayaw mo kaming masaktan? Ang mami mo, tuwing nagwawala, pangalan mo isinisigaw. Yang kapatid mo, nawala ng oras para sa asawa niya hanggang sa ipinagpalit siya sa iba. Ako, walang araw na lumipas na hindi ako nag-aalala kung napano ka na. Pagkatapos ngayon sasabihin mo, huwag kaming masaktan. Dad, patawarin mo kung nagkamali ako. Lumayas ka. Lumayas ka! Dad, tama na po. Tama na po, Dad. Lumayas ka, sabi! Dad, awa kayo sa akin. Wala akong pupuntahan. May sakit ako. Look! 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 Ipainom ninyo para bumaba ang lagnat niya. Pero kailangan dalhin niyo pa rin siya sa hospital. Doon maalagaan ko siyang mabuti. Pare, yung mga sugat na nakita mo sa likod ni Luke, ano yun? Hindi sila sugat, Eusebio. Kundi lesions. Tinanong mo na ba siya? May hinala ako kung bakit meron siya nito. Pero mas mabuting sa kanya naman galing. Kailangan kausapin mo siya ng masinsinan. Maraming salamat, kumpare. Tito Arman, kung maaari po sana eh. Sana wala na lang makaalam tungkol muna rito. Ha? Maasahan ninyo. O paano? Puuna na ako. Salamat po. Dad, kung tama yung hinala ni Tito Arman, mas maigi na siguro kung sa Maynila natin patignan si Luke. Hindi na kailangan. Wala nang magagawa ang mga doktor sa akin. Ate. Dad. May AIDS ako. Mayor, eto na po yung mga posters na donated ni na Atty. Simon. Ayun na lang po siya, Naya. Dad. Dad, meron po akong alam na hospice sa Tagaytay. Mga madre po nagpapatakbo. Mahalagaan nila si Luke doon. Dad, wala po makakaalam nito. Tawagan ko sila mamaya.
Papahinga muna ako. Come on, Luke. Luke, wave to Daddy. Come on, Luke. Wave to Daddy. Wave. Come on, Luke. Lolo, bakit? Wala. Luke. Luke. Hindi mo raw ginalaw ang pagkain mo kanina. Wala pa akong gana, Dad. Ba, lalo ka manghihina niyan. Pilitin mo kumain. O ito, mainit na sabaw. Bawiin mo ang lakas mo. Huwag ka magpatalo sa sakit na yan. Dad? Sana napatawad niyo na ako. Dad, meron lang po akong hindi maintindihan. Dad, lahat po ng pagkukulang ni Luke pinunan ko. Maski nung meron na akong sarili kong pamilya, kayo pa rin ang inaasikaso ko.
Samantalang si Luke, hinakawang kayo, tinalikuran at hanggang ngayon binibigyan pa rin kayo ng kahihiyan. Pero, bakit pakiramdam ko po mas matimbang pa rin ho siya sa inyo? Ako laging nasa tabi niyo eh. Buong buhay ko po, kayo ang inaasikaso ko't pinagsisilbihan. Parang ako'y naghahabol ng pagmamahal. Siguro nga. Dahil nasa tabi lang kita. Kaya nabaliwala ko ang mga sakripisyo mo. Pero ito ang alam ko, Connie. Kung ikaw ang umalis, hahanapin din kita. Katulad ng paghahanap ko kay Luke. At kung ikaw nasa kalagayan niya ngayon, ikaw ang pagsisilbihan ko. Anak, hindi ako magdadalawang isip na pagsilbihan ka. Ano ginagawa mo rito? Ibabalik ko lang sa ito, ate. Ano yan? Kinuha ko to sa'yo na nung naglayas ako eh. Kasi tuwing sinusuot ko to, kahit na napakalaking problema yung pinagdaraanan ko, iniisip lang kita kung gaano ka katatag. Malakas na rin yung loob ko. Pero ngayon, hindi ko na kailangan to kasi nandyan ka na palagi sa tabi ko eh. Ate, ikaw lang nagpapalakas ng loob ko eh. Nahihiya ako sa sarili ko. Alam mo ba kung bakit galit na galit ako sa'yo? Hindi dahil iniwan mo kami, Luke. Mas nagalit ako sa'yo nung bumalik ka. Kasi nakita ko na masaya ka sa sarili mo. Nakita ko na lumabang ka. At yun isang bagay na hindi ko nagawa.
ko na basta na lang akong iniwan ng asawa ko. Ang totoo niyan, matagal na kami may problema. Matagal na niya ako sinasaktan. Gusto ko lumapal. Pero wala ako nasabihan, maski si Daddy, hindi ko na. Kasi natakot ako. Ingit na ingit ako sa'yo. Na nakita ko na lumabang ka. Ingit na ingit ako. Mami! 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 Wala pa ang mami mo, Max. Tignan mo, naku, naanggad ako. Nag-drawing kami habang nasa zoo. Wow. Ang galing-galing mo naman pala mag-drawing. Magkasama pa kayo ng mami mo. Ha? Hindi ba ikaw to? At ito mami mo. Ikaw yan, tita. Max, may ibibigay ako sa'yo. Ano yun? Pero, huwag mo sasabihin kahit kanino, ha? Ito ang daddy mo. Magnobyo pa niya noon ng mommy at daddy mo. Tignan mo, kamukha mo daddy mo, di ba? Alam mo, isang araw, pag ready na ang mami mo, ikukwento niya lahat ng gusto mo malaman tungkol sa daddy mo. Pero sa ngayon, itago mo muna yan, ha? Para meron kang alaala ng daddy mo. Secret natin yan. Ate, Para sa'yo to. Yan. alas to ni mami, ha? Sabi ko na nga ba, mas kaya mong dalhin eh. O sige. Bukas natin pag-usapan niya sa munisipyo. Okay. Dad, kain na po. Silang dalawa ni tita ang nagluto, lolo. What do we have here? Japanese food, Dad. Favorite niyo. Thank you. Oh, kuna. Sit down.
Mayor? Mayor? Mag-usap tayo. Excuse us. Hindi na ako tatakbo. What? Dad! Bakit? Ano ba sinabi sa inyo ni Governor? Kung gusto nilang umalis ako, Dad, aalis ako. Hindi, Luke. Narinig ko ang pag-uusap niyo ni Yaya Celia na kailangan kong umalis ng probinsya kung hindi babawiin ni Governor ang suporta niya sa inyo. Dad, aalis ako. Ang importante naman sa akin na patawad niyo na ako eh. Kalat na sa lahat ang sakit mo, Luke. Paano nila nalaman? Kay Tito Arman? Eh, matagal ng doktor ng pamilya yun ah. At kumpare niyo pa, Dad. Yun din ang akala ko. Gagawin nila lang lahat para sirain ako. Gagawin ng mga kalaban para itumbang ko. At pati kayo madadamay. Kahit na ang apo ko, hindi ko mapayagan mangyari yun. Kaya ako mismo ang umatras. Mali yun, Dad. Napakatagal yun nang nagsilbi. Tapos, dahil lang sa takot niya para sa pamilya natin, aatras kayo. Bakit hindi yung mga kababayan natin ang pagdesisyon ninyo? Sila ang tanungin ninyo kung gusto nilang tumakbo pa kayo o hindi. Paano? Magpatawag ka ng press conference. Sagutin mo ang mga paninira sa ng mga kalaban mo. Sabihin mo ang totoo. Bakla ako. May AIDS. At anak mo ako. Paano naging kabawasan sa pagkatao ng isang tao ang kanyang pagiging mabuting ama? Kung kailangan, haharap ako sa kanila. Agnes, andito na yung manggugupit. Sigurado ka na ba talaga? Gusto kong gawin to para kay Daddy. Dad! Ano po ang ginagawa niyo rito? Pasok na tayo sa loob. Marami naman tao. Well, meron tayong inaantay pang isang TV crew. Marami ring press na nasa labas, pero yung mga inibitahan lang hinaya pumasok. Connie, parang gusto ko nang i-atras ang press con. Dad, matagal na ho natin pinag-usapan to. At nagkasundo na tayo ni na Luke. Pero, tama kaya itong naging desisyon natin. Baka inilalagay lang natin sa pahamak ang kapatid mo. Nangangamba ako. Baka sa halip na unawain siya ng mga tao, lalo lang siya pagtawanan. Hindi po importante kay Luke kung anong iisipin o sasabihin ng ibang tao. Dad, ang importante sa kanya ngayon ay nasa likod niya tayo bilang isang pamilya. Sigurado matutuwa si Luke niyan.
Si Luke? Nagbibihis po. Sino ba nagpagupit? Katulad to nung polong sinuot ko na nung umalis ako, Dad. Bagay ba sa akin? Ano ginawa mo sa buhok mo? Ayoko kasing mapahiya ka sa harap ng press eh. Ano pinagsasabi mo? Kaya nga tayo harap sa press para wala na tayong tinatago. Masyado na ako maraming dinalang problema sa'yo, Dad. Pinagtawanan na kayo ng dahil sa akin. Gusto ko sanang makapagdala kahit konting karangalan sa inyo eh. Gusto kong maipagmalaki niyo ako sa tao. Pinagmamalaki na kita, anak. Para sa'yo. Yan ang gusto kong isuot. Gusto ko magandang maganda ka. Wala kang kailangan baguhin sa sarili mo, anak. Ay, si Mayor! Tawagan naman. Sandali lang. Bago natin simulan ang press conference, nais ko munang ipakilala sa inyong lahat ang anak ko, ang aking uniko iho,